So, yung dalawang option talaga, pagpapakasal sa Philippines and pagpapakasal sa abroad ay both merong advantage and disadvantage. So, ngayon, with all this information na sinabi ko dito sa video na to, paano kayo makapag-decide sa tamang option na pipiliin? Ang gagawin niyo po is to answer these 3 questions na itatanong ko sa inyo. So, yung first question, where do you plan to live long term? Saan niyo balak na for good ng mga foreign partner mo? For example, kung nagbabala kayo na manirahan doon sa country ni foreign partner, then it would be a very good option to get married there directly sa country niya. And kung nagpaplano kayo na sa Philippines kayo for good in the future, then mas okay din na doon kayo magpakasal sa Philippines. And the next question, which process is more easier for your specific situation? Mas easy ba sa foreign partner mo na kumuha ng yung certificate of Certificate of legal capacity to contract marriage? Mas easy ba sa kanya na mag-process nun sa embassy sa Philippines? Or mas practical ba na ikaw, Filipino partner, na mas easy ba sa'yo na mag-apply ng visa para maikasal kayo abroad? So, kailangan nyo po talagang mag-research about this one. Kailangan nyo mag-research yung process ng visa and yung process ng pagpapakasal, either sa Philippines or sa abroad. So, yung next na question, what is your timeline and financial capacity? So, of course, i-check nyo talaga kung gaano ba katagal yung mga proseso and kung magkano ba yung magagastos nyo. Yung cost sa visa fee, yung accommodation or document processing, yung travel expenses, and of course, yung wedding. Diba? So, kung sa Philippines kayo magpakasal, we have this tradition na may handaan talaga. And kahit na sa tawag niyan, sa abroad, but sa abroad, they are so practical talaga. As in, parang hindi siya big deal kung maghandaan ba or not. So, walang problema, walang magmamarites sa'yo kung hindi ka walang bonggahan na handaan. But sa Philippines, meron po talaga kasi since meron tayong mga kapitbahay, even na hindi lang yung kapitbahay yung magmamarites sa atin, kahit na yung mga relatives din natin, lalo na kung hindi natin sila inimbitahan sa kasal natin, and lalo na kung hindi ganun kadami yung handa mo sa kasal mo. So, ayun din, isa pang magiging stress sa inyo. So, kailangan alam niyo kung kaya niyo ba yung magiging cost, kung saan kayo magpakasal, and yung processing time.